Hebrews chapter 2 verses 3 to 4. How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. While God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gift of the Holy Spirit distributed according to His will. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Signs Miraculous. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay, Miraculous Signs Validated the Messenger. Ang ibig sabihin po nito ay yung mga signs o mga himala na parang stamp of approval ni God sa messenger. Sa Old Testament pa lang po, makikita na natin na ginagamit na ng ating Diyos yung mga signs para patunayan na isang propeta o tagapagdala ng message niya ay tunay na galing sa kanya. Halimbawa, si Moses, pinagamit po ni God ng signs o yung ahas niya tinurn into stuff, yung stuff pala turn into ahas or snake, yung paghati niya ng dagat, yung river naging dugo, etc. etc. para ipakita niya po na sugo si Moses ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po sa panahon ng mga apostles. Gumawa po sila ng mga miracles, hindi para sumikat, kundi para makita ng mga tao na sila ay legit na kasangkapan o element ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 3 to 4 po, sinasabi na ang mga miraculous signs ay hindi random lang, kundi evidence na ang mga kapagdala ng gospel ay tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos at dapat pakinggan. At ang natutukan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, Miraculous Signs confirms the message. Bukod po sa pagpapatunay kung sino yung messenger, yung mga signs po ay nagsisilbi ring confirmation na yung mensahe ay mismo totoo. For example, nung nag-preach po si Jesus tungkol sa Kingdom of God, sinamahan niya po yung mga healings, ng mga exorcisms at iba pang miracles yung kanyang pag-preach. So, ibig sabihin po, yung content po ng message na may good news, may forgiveness, may bagong buhay, ay hindi lang basta salita, kundi meron din kasamang power na nagagaling kay God. Sa mga apostles naman po, yung preaching nila ay tungkol kay Jesus Christ na sinamahan po nila ng miracles o ng mga milagro para ipakita po na hindi ito invento lang. For example, yung ginagawa nilang pagpapagaling, yung healing, yung pagcast out ng demons, etc. etc. Kaya sa Hebrews chapter 2 po, ang point po ay kung si God mismo yung magpatunay sa message through miracles, walang excuse yung tao para baliwalain po ito. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. Lahat po ng miracle sa Bible ay nagtuturo ng pinaka-greatest miracle, which is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Oo, maganda at amazing yung mga healings and wonders. Pero lahat po ng yun ay pointer lamang papunta sa climax na si Jesus Christ ay nabuhay muli mula sa pagkamatay. Yung resurrection po ay ultimate validation ng kanyang identity bilang Son of God at kanyang message of the salvation. Kung wala pong resurrection, mawawala po ng weight, mawawala ng saysay lahat ng naunang milagro na ginawa ng mga propeta at ng mga apostles. Pero dahil po nabuhay muli ang ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesucristo, pinatunayan po na ang gospel ay tunay at may future hope tayo na may eternal life. Kaya sa Hebrews chapter 2 verses 3 to 4 po, yung mga signs and wonders ay hindi basta-basta display na, kundi ito po ay culmination sa resurrection na siyang pinaka-strong evidence sa ating great salvation. Yun lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.